Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng July 2025. At ang mga requirements ay dati pa din naman at wala pa ring pagbabago. May advisory na pagdating ng buwan ng September ay aalisin na ang e-travel at papalitan na ito ng biometric. Ngunit hanggat walang advisory or anunsyo na tinatanggal na ito kahit hanggang buwan ng September, ay required pa rin tayo or kailangan natin mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card kapag pabalik or papunta sa ibang bansa. So, ang mga kailangan pauwi sa Pilipinas ay ang inyong e-travel arrival card registration, passport at ang inyong ticket. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas or kung paano gumawa ng account sa e-travel, meron ako mga video tutorial na lagi ko nilalagay sa description or sa pinned comment ng mga video ko. Take note sa mga uuwi galing sa bansang Saudi Arabia. Kailangan nyo dyan ang exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Ngunit kapag for good na kayo, ang kailangan nyo ay final exit visa. At para masiguro nyo na meron kayong exit re-entry visa, ay makikita nyo yan sa inyong AppShare app dyan sa Saudi Arabia. At take note din na kung noon ay taga-Saudi lang ang may exit visa, pero ngayon ay meron na ding exit visa sa mga OFW sa bansang Kuwait na makikita nyo sa inyong Sahil app. Kaya guys, tanungin nyo ang inyong employer tungkol sa exit re-entry visa nyo sa mga taga-Kuwait at Saudi Arabia. Dito kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit re-entry visa at sa iba pang mga bansa. Sa Saudi Arabia lang at sa bansang Kuwait. Dati meron din sa bansang Taiwan pero hindi ko alam kung meron pa rin ngayon. Basta guys, kayo ang nakakaalam niyan dahil requirements niyan kung saan bansa kayo nagtatrabaho, hindi naman sa Pilipinas. At sa mga OFW naman na may mga employment changes, kagaya na nag-change employer sa ibang bansa or nabago ang pangalan ng kumpanya nyo kahit pareho pa rin ang owner at iba pa, ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UWC sa Pilipinas. Ngunit kung dati na kayo nakapag-verified at babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UWC exemption online at kung hindi naman kayo marunong online ay pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo para matulungan nila kayo makapag-acquire ng UWC exemption at ma-retrieve ang account nyo sa PAPSBAM. Panoorin nyo rin guys ang buong video hanggang dulo dahil mainit ang issue na ito ngayon. Dahil may mga OFW balik manggagawa na na-offload sa NAIA sa immigration dahil hinanapan sila ng immigration officer ng kanilang kontrata. Kahit isa silang balik manggagawa at isang documented OFW na may daladalang valid UWC or UWC exemption. Munta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration na meron akong video tutorial sa description ng video na ito. Number 2, ang inyong UWC or UWC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. At sa bansang Kuwait, ang kanilang visa ay ang kanilang civil ID. Ngunit guys, sa mga taga-Kuwait, kailangan nyo mag-download at mag-register sa inyong Kuwait mobile ID. Dahil sa mga nakasabayan ko nung bumalik ako dito sa Dubai, ay hinanapan sila ng kanilang Kuwait mobile ID app kung saan makikita ang kanilang digital ID. Kaya nga nalilito din ang mga taga-Kuwait dahil nga bakit pa titignan ang digital ID kung dala-dala naman nga nila ang kanilang actual civil ID. Pero guys, mas maigi na sumunod na lang tayo para walang maging problema. Number 4, ang inyong passport. Number 5, at ang inyong ticket. Number 6, ang inyong OWA membership. Lagi kong sinasuggest guys na lahat ng mga OFW na babalik sa ibang bansa na expired na kanilang OWA membership ay palagi kayong mag-renew. Dahil kailangan natin ang mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Pwede kayo mag-renew ng inyong OWA membership sa kahit saang OWA office sa Pilipinas. Pwede din sa OWA desk na matatagpuan nyo sa NAIA at sa Clark Airport. So yan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW.
Tatalakay naman natin ngayon ang isang OFW o ang issue ng isang OFW na na-upload sa immigration sa NAIA kahit may dala naman siyang UEC at isa siyang balik manggagawa. Dahil lang daw wala siyang dalang kontrata. So ang tanong ng karamihan kung kailan pa daw ba bawat uwi sa Pilipinas para sa ating bakasyon, kailan ba daw natin magpa-verify ng kontrata? Ang sagot dito guys ay kung nakapag-verify na kayo noon ng kontrata nyo at umuwi naman kayo bawat bakasyon nyo or kada finish contract nyo, ay hindi na kailangan ng bagong Polo verified contract sa susunod na bakasyon nyo or sa susunod na tapos ng kontrata nyo. Dahil nga guys, ang purpose ng verified contract ay para ma-update ang ating record sa PAPSBAM or sa DMW website. Lalo na kung meron kayong employment changes. So kung updated ang record nyo sa inyong PAPSBAM or sa DMW website, ay hindi na kailangan ng panibagong contract verification sa susunod na uwi nyo kung wala namang pagbabago sa employment information nyo. Kung hindi naman kayo lumipat ng kumpanya, hindi napalitan ang posisyon, at hindi napalitan ang company name nyo. Sinasabi naman ng ibang OFW na iba't iba ang mga bawat bansa. Oo nga guys, iba't iba ang way ng pagre-renew ng kontrata sa iba't ibang mga bansa. Pero iisang website ang kinukuhanan natin ng UEC na onlineservices.dmw.gov.ph. At dyan tayo kumukuha or nag-a-acquire ng UEC exemption. At yan nga din mismo ang sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak nung pinaplano nilang gawing app ang UEC natin. Once na-verify yung kontrata ninyo, papasok yung inyong pangalan sa database na na-verify na kayo. And then from there, yan yung sinasabi ni Sec kanina. It's easy. Kasi na-verify na yung contract mo and you can have multiple availment of the past. Kasi yung pangalan mo, halimbawa, Pedro Reyes Cruz, ay nandoon na sa database at kung ikaw si Pedro Reyes Cruz na meron ng verified contract ng MWO, pwede ka nang kumuha nitong OFW pass. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Pero guys, disclaimer lang, hindi ko naman dinidiscourage ang mga OFW na gusto magpa-verify ng kontrata bawat uwi nila. Sinasabi ko lang yung mga dati na nakapag-verify ng kontrata at dati na mga documented OFW na pumunta sa ibang bansa na may record na sa DMW na dumaan sa Manpower Agency, DMW, OWA at sa PIDUS. Pero kung gusto nyo magpa-verify ng kontrata bawat uwi nyo, ay wala naman ding problema. About kasi sa OEC exemption or previously na nakapag-verify na kontrata at in-offload pa rin kayo ng immigration kahit may dala kayong OEC, lumang contract verification at bagong kontrata nyo, kaya lagi natin sinasuggest na dapat lagi nyong dala ang bagong renew nyo yung kontrata at ang inyong lumang contract verification just in case man hanapin ito sa immigration. Ngunit kapag in-offload pa rin kayo ng immigration officer, kahit dala nyo ang inyong OEC, lumang contract verification at bagong kontrata, ay sila na ang may problema. This one, the same pa rin yung ano nila, yung 80% which are already exempted in taking OEC, exempted in the sense that they're going back to the same country, the same employer, and yung contract na the same pa rin. Pero clear sa immigration yun, ha? Yes pa. Ito naman yung issue ng isang OFW na nagawa natin na na-offload sa immigration dahil nga sa kontrata. Panoorin nyo ito guys hanggang dulo dahil makakatulong ito sa inyo lalo na kapag uuwi kayo sa Pilipinas at magbabakasyon lang at babalik muli sa parehong employer. May isang kababayan tayo nagbahagi ng kanyang karanasan na naharang daw siya sa NAIA at hindi nakaalis papunta sa ibang bansa kahit balik manggagawa siya at meron siyang OEC. Dahil daw sabi ng immigration officer ay wala siyang Polo verified contract. Panoorin nyo ito guys dahil mamaya magbibigay tayo ng paglilinaw dito at maging paalala na rin ito sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer. Kung may ticket ka pabalik sa amo mo at wala kang hawak na bagong kontrata, huwag ka nang pumunta sa airport dahil panigurado magka-problema ka at magkaroon ka ng record. Eto ha, kung babalik kayo sa dati nyong amo, dapat dito pa lang naka-verified contract na kayo para pagdating sa Pilipinas at pagbalik mo dito ay hindi ka na mahihirapan.
Sabi ko sa upload ko na kung wala kayong bagong kontrata at may ticket kayo pabalik, huwag na lang pumunta sa airport. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka talaga ang verified contract. Kasi kahit may ticket ka pa at wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Hahanapin talaga sa iyo. Ewan ko sa kay dito, may dito sa akin. Mercedita. Bakit ako umuwi ako na walang bagong kontrata? Babalik din ako. Wala namang problema. Yung malapit na ako babalik. Maria, sabi niya, yung malapit na ako babalik, doon pinasa nila o pinasa. Hindi talaga nung time ng araw na tapos na lang yung araw parang ganun oras na flight mo. Wala pa din. Kahit nung nasa pa lang ako Butuan, sinabi ko na ipasa mo na kung mayroon. Sabi niya, hindi na daw kailangan. Yun din ang sabi niya sa akin. Yung dito. Tapos mayroon pa ditong isa na sabi, babalik na ako, no need talaga contract at re-entry. Sabi niya ganun. Ewan. Di ka din bilhan ng ticket pabalik kung di ka nila bigyan ng yun. Hindi binilhan ako. Mayroon. Back and forth. Tsaka mayroon pang isa dito na sabi, no probs naman. Basta bakasyon ka lang. Same employer. Same employer lang din ako. Tapos, basta may UEC ka lang. Subok ko na yan. Hindi ko alam yan. Basta sa akin, wala talaga. Hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract. Ewan ko lang sa iba kung bakit sila nakaalis. Hindi ko lang alam. Mayroon pa dito si Chris. Ba't ako nakabalik? Hindi ko alam eh. Ako lang yata eh. Hindi, mayroon din akong pamangkin. Mayroon din siyang pabalik na ticket. Tapos, ngayon lang naman. Tapos, nung pagdating niya sa kahit may OEC pa siya, hindi siya nakaalis. Kaya, sa mga dyan, nag-online na ganun, huwag na lang. Mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha. Dahil pagdating sa tapos wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Yun yung ang katotohanan. Ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis. Basta sa akin, wala. Tapos, nung nasa Manila ako, naghintay ako ng 1 linggo. Ayun, pinasa na sa WhatsApp ko. Tapos yun, nakaalis ako. Pero sinabihan ako na kapag susunod na wala kang kontrata na paalis ka, hindi na ka paalisin. Hindi na kita paalisin. Yun yung sabi. Kaya yun, may record na ako doon. So, required pa ba magpa-verify ng kontrata kung dati ka ng documented OFW or dati ka na nakapag-verify ng kontrata at hawak nyo ay inyong lumang contract verification kagaya nito? At babalik muli kayo sa parehong employer at wala namang pagbabago sa inyong employment information. Ang sagot guys ay hindi na required ng panibagong Polo verified contract kung dati na kayong may Polo verified contract na hawak nyo yung luma at meron kayong bagong kontrata na hawak nyo naman yung bagong kontrata nyo. Base din sa video ni Kabayan na kaya hindi siya nakaalis dahil hinanapan siya ng immigration officer ng bago niyang kontrata kahit meron siyang UEC. Meron din dito nag-comment na hindi rin siya nakaalis dahil hinanapan din daw siya ng kontrata ng immigration officer. Kinaumagaan daw siya nakaalis dahil sinend sa kanya ng kanyang amo sa kanyang email ang bago niyang kontrata. Actually, hindi naman lahat ng immigration officer ay naghahanap ng panibagong kontrata kung balik manggagawa na kayo basta meron kayong UEC. Pero sinisiguro ng ibang officer na meron kayong bagong kontrata na dapat talaga ay daladala nyo palagi kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas kahit balik manggagawa kayo na babalik din sa parehong employer. Dahil oo nga naman, for example, dala mo nga ang lumang contract verification mo at meron kang OEC exemption. Pero sinisiguro din ng immigration officer na isa kang aktibong OFW. At para malaman na isa kang aktibong OFW, ay dapat magpakita ka ng bagong kontrata mo. Dahil ang OEC exemption kahit for good ka na, ay nandyan lang ang POPSBAM account mo or POPSBAM record mo. Pwede ka makapag-acquire ng OEC exemption anytime dahil yan pa yung record mo bilang isang OFW. So, para makasiguro ang immigration officer na isa kang documented OFW at aktibong OFW, ay dapat dala mo ang lumang contract verification mo at ang panibago mong kontrata. At kung dala mo ang iyong lumang contract verification at ang bagong kontrata, at babalik ka lang din sa parehong employer ay hindi na kailangan ng bagong Polo verified contract. Dahil ang mga nakalagay dito at sa bago mong kontrata
ay pareho lang din naman. Yan din ang bagong update na nilabas ng Migrant Workers Office, na kung dati ka ng documented OFW o kaya naman dati ka na nakapag-verify ng kontrata at magbabakasyon, babalik muli sa parehong employer at walang employment changes. Hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Kagaya din yan guys sa kasamahan namin dito na galing sa agency sa Pilipinas. Meron siyang dalang kontrata na verified sa Polo galing dito na pinadala ng amo namin sa agency at binigay sa kanya. At meron din siyang POPSBAM account na binigay sa kanya ng agency. At inacquire ko nga ng UEC exemption ang kanyang POPSBAM account na may permiso niya. At yung UEC na dala niya pumunta siya dito galing Pilipinas ay pareho lang din sa UEC exemption na na-acquire sa POPSBAM account niya. At inuulit ko guys na dapat lagi niyong kinukuha ang inyong POPSBAM account sa inyong agency kung dumaan kayo sa Manpower Agency. Dahil madalas sila ang gumagawa ng POPSBAM account nyo para doon kumuha ng UEC nyo. Ngunit muli nating pinapaalala na kahit hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract kung dati na kayong documented OFW or kung dati na kayo pag-verify ng kontrata at babalik muli kayo sa parehong employer, dapat lagi nyong dadalhin ang inyong lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata just in case man hanapin ito sa immigration. 100% kapag dala nyo ang dalawang ito, ay hindi kayo ma-offload. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat. Pero sa mga OFW na gusto magpa-verify ng kontrata bawat bakasyon nila sa Pilipinas, ay wala naman ding problema. Mas maigi nga lalo na kung malapit lang naman kayo sa Migrant Workers Office at may oras kayo. Pero guys, take note, ang hindi na kailangan magpa-verify ng kontrata ay yung madalas nagbabakasyon. Pero kung 10 years kayo o isang dekada na walang uwian sa Pilipinas, ay required na kayong magpa-verify ng kontrata para ma-update ang employment status nyo. Pero eto guys, may mga OFW na required talaga magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Eto yung mga OFW na may mga employment changes, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position, nag-change ng marital status ng babae na napalitan ng apelyido sa passport, visa at sa kontrata. At yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Kung isa kayo dyan sa mga nabanggit ko, ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayong updated UEC sa POA. Dahil guys, kapag hindi kayo pa-verify at may employment changes kayo, ay posibleng hindi na kayo makabalik sa ibang bansa. Ngunit, paano naman kung nakauwi ka sa Pilipinas at may employment changes at hindi nakapag-verify ng kontrata? Eto guys, ang pwede nyong gawin. Yung mga nakauwi na sila pero emergency at saka hindi nakapag-verify ng kontrata kasi emergency. Meron pa bang solusyon dyan? Nasa Pilipinas sila. Meron pa bang solusyon makakuha ng OEC or makapag-verify ng kontrata? Yes.
binibigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Sabi mo, emergency, hindi nakadaan sa MWO, pwede silang mag-authorize ng representative. Dito? Yes. Okay. Oo. Within 5 days, bago sila bumalik dito sa UAE, papakita pa rin yung ticket, and then may authorization from the worker, ino-authorize yung kanyang kaibigan, kaopisina, kung sino man. And then magpo-photocopy lang ng Emirates ID. Yung representative na yon, siya ang magdadala ng mga dokumento sa MWO, tatanggapin namin yon at kukumpleto lahat na ayon, i-stamp namin, magbabayad siya, at ang gagawin ng representative, i-scan yung mga dokumento, hindi kailangan ng original. Scan. I-scan ang dokumento, i-send dun sa worker para pagkuha niya ng OEC sa Pilipinas. Okay, so, maganda kasi meron siyang mga kaibigan dito. What if wala talaga siyang kaibigan to ma-i-authorize? Sa Pilipinas lang siya. Meron bang paraan doon sa Pilipinas? Kinakalungkot ko, pero ang verification kasi ay ginagawa lang sa worksite sa mga MWO. Ang ginagawa lang na pwede mong kuhanin sa Pilipinas ay OEC, pero hindi contract verification. Kasi may nabasa akong tungkol sa, may nagpagsabi sa akin, gusto ko lang ma-confirm. Yung nag-execute siya ng undertaking, ano to? Ayun ay discretion ng discretion ito ng Department of Migrant Workers. May mga pagkakataon na gano'n na pinagbibigyan nila na nag-execute ng undertaking para pagbalik mo dito sa UAE, doon ka magpapa-verify at kailangan i-forward mo sa DMW yung verified contract. Pero ang sa akin, para mas sigurado tayo, kasi baka mamaya hindi kayo qualified for that undertaking. Yun lang. Kasi ito ay depende sa DMW. Mas maganda through a representative. Delikado. Pag hindi ba approve sa Pilipinas, yes, hindi ka makakuha ng OEC, hindi ka makabalik. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.